ang 10 lalaking nagpunta lang sa magkahiwalay na sabungan. Nadagdagan pa at naging 34 na ang mga nawawalang sabungero sa iba't ibang bahagi ng bansa. In 1 year, Sabong gives government billions. Ibalik ko lang ang mahal namin sa buhay! Sa mga pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal. Kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga maliliit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Yun na kung sino yung tinutukoy ko. O siya. Question kung sino-sino nilalabas sila. Biktima ba silang lahat? Kung akong gumawa ng illegal acts para makuha ko yung katotohanan. Hustisya para sa lahat! Hustisya! Lalaban tayo! Lalaban! Ako yung naka-experience talaga nun. Ako yung nakakita in my own eyes. Yung piniling magsalita. Nakukonsensya ako. May farm yan eh. Na doon daw nga dinadala. Sa paglipas ng mga araw magmula nang lumantad ang suspect turned to whistleblower na si alias Totoy na siyang nagbigay ng mga malalaking pasabog hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabungero, imbis na mabigyan ng linaw abay tila yata mas lalo pang gumugulo ang bawat sitwasyon. Kaliwat kanan ang mga pangalang nakakaladkad sa issue na ito na di mo na yung mga sangkot at may kinalaman sa kaso ng missing sabungeros. Kamakailan lamang sinabi ni alias Totoy na ang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero na ito ay isang makapangyarihang tao na kaya raw bilhin kahit ang Supreme Court. Ngayon, isang senador at 2 kongresista naman ang sinasabi niyang may alam din sa kaso na ito. Pero mga kabayan, sino nga ba itong si alias Totoy? Abangan nyo dahil may mga nakalap tayong ilang mga impormasyon sa di umano'y totoong pagkakakilanlan ni alias Totoy. Narito ang ilang mga panibagong updates hinggil sa misteryosong pagkawala ng 34 na sabungero, halos 4 na taon na ang nakalilipas. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot di umano sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon sa article na inilabas ng politico.com.ph, iniimbestigahan na ng Department of Justice o ng DOJ ang possible involvement ng 3 mambabatas hinggil nga sa claim na ito ng panibagong pasabog ni alias Totoy. Ayon kay Totoy, ang senador di umano na kanyang pinangalanan ay may kinalaman sa mga nangyaring pagkawala ng mga kalalakihan na may kinalaman sa Sabong. Aniya, ang senador na ito ay kilala sa kanyang mga outreach program sa buong bansa. Samantala, ang 2 congressman naman na kanyang idinadawit sa krimen ay mga funder o nagpopondo di umano sa operasyon ng Sabong at naniniwala siya na may nalalaman din sa pagkawala ng mga magsasabong. Hindi pa raw malinaw kung ano ba talaga ang naging papel ng 3 mambabatas na ito sa pagkawala ng tinaguriang missing sabungeros. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ni DOJ Secretary Boying Remulla ang 3 mambabatas na sinasabi ni alias Totoy dahil gusto raw muna nilang lumutang ang iba pang mga witness na magpapatotoo sa mga claims ng nagpakilalang whistleblower. Kinumpirma rin ni Secretary Remulla na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa di umanong mga high-profile individual ang sangkot sa krimen na ito. Kabilang narito ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking mga tao. Ayon pa kay Secretary Remulla, sumulat na ang DOJ sa Japanese government kung saan humihingi sila ng technical assistance tungkol nga sa isasagawang search and retrieval operation sa Taal Lake at para makumpirma na rin kung totoo nga ang lahat ng isinisiwalat ni alias Totoy. Nadawit naman ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto dahil sa nakakaintrigang pahayag ni alias Totoy na mapapanood sa 24 oras sa isang eksklusibong panayam sa kanya. Dito ay sinabi niya na siya ay direktang katiwala ng taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero mula pa noong January 2022.
Dito ay nabanggit din niya na may isang kilalang aktres ang miyembro ng grupo at may tuturing di umano na isa ring alpha member. Mabilis namang kumalat ang mga espekulasyon at haka-haka sa social media. Nang tinutukoy ni alias Totoy ay si Gretchen Barreto dahil sa kaugnayan nga nito kay Atong Ang na una na ring nadawit sa kasong ito way back 2022. Gayunpaman, hindi pa rin nakaligtas sa paninira sa kanyang kredibilidad itong si alias Totoy, ang isa sa 6 na mga akusado sa pagkawala ng mga sabungero na ngayon ay bumaliktad na nga at ikinakanta ang sinasabing mga taong nasa likod sa pagpaslang sa mahigit 100 sabungero at ang mga bangkay ay tinapon daw sa Taal Lake. Base sa report ng Radyo Pilipinas, lumutang na rin ang 4 pa na kasamahan ni alias Totoy na kinilalang sina Robert Matiliano, John Ray Consolacion, Virgilio Bayog at Mark Carlos Zabala. Sa kanilang FB Live, nanawagan sila sa pamahalaan na tulungan silang makamit ang katarungan. Sana raw, hindi lang ang unang nagkwento ang kanilang pakinggan. May mensahe rin sila kay alias Totoy o kinilalang si Julie Dondon Patidongan na kinilala rin bilang leader at bilang in-house security personnel. Sana raw ay wag na raw silang gamitin kung ano paman ang mga plano nitong si alias Totoy. Isiniwalat din ng 4 ang totoong pagkatao ni alias Totoy. Kandidato di umano ito bilang isang mayor noong nakaraang eleksyon sa isang bayan sa Caraga Region pero hindi ito pinalad na manalo at naubos di umano ang kanyang pera. Mayaman at maraming mga ari-arian sa iba't ibang bayan sa bansa ang taong ito. Dagdag pa ng grupo, si alias Totoy ay gumagamit ng mga bulletproof na mga sasakyan at bantay sarado ng kanyang armadong mga bodyguards. Sa report naman na ating nakuha mula sa Balitang Liamado, tumakbo si Patidongan bilang mayor ng Barobo, Surigao del Sur noong May 2025 elections ngunit natalo. Malaki raw ang kanyang gasto sa nasabing halalan pero talo pa rin dahil daw ito sa kanyang madilim na nakaraan. Si Patidongan ay malapit na dapat maaresto ulit at muling makulong dahil sa kanyang partisipasyon sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Ito ay dahil sa pagkansela ng Court of Appeal sa piyansa na ibinigay nila sa Manila RTC. Bukod pa rito, na-involved din si Patidongan sa Metrobank Binondo Bank robbery noong July 11, 2019 at gumamit ng alias na Jingjing Mofan. Noong September 4, 2012, nadawit din ang pangalan ni Patidongan sa pagpaslang sa 2 pulis sa Bagong Silang, Caloocan City. Pinatay dito si SPO3 Tom Perez at SPO1 Tirso Roncales. Kinilala ang mga sospek na si alias Dondon at alias Caste. Isa nga sa mga sospek na nakilala ng mga testigo ay mismong si Dondon Patidongan. Para naman sa Philippine National Police Internal Affairs Service, hindi pa sila makapagsagawa ng administrative investigation hinggil sa kasong ito sapagkat wala pang sworn affidavit na inilalabas si alias Totoy. Ayon kay PNP IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, wala di umanong sustansya ang mga testimonyang ito sa isinagawang interview sa telebisyon ni alias Totoy kung walang formal sworn affidavit at ihahain ng mga ebidensya na magtuturo sa mga taong involved sa kaso. Ayon pa sa PNP, nagsasagawa na sila ng case build-up at investigasyon base sa mga available documents pero mananatili itong mahina kung walang sustansya ang mga ibinibigay na salaysay sa kasong ito. Dagdag pa rito, sinabi ni Dulay na noong 2023, 7 opisyalis na nga ng kapulisan ang na-dismiss sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot nito sa pagkidnap sa isabong agent na si Ricardo Lasco. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.